don't like where this is going. Hindi ata ako makapaniwala. Another one. Okay, my turn. I think you should quit. Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong napakagandang laban nitong si Efren Bata Reyes na kasalukuyang nasa 60 years old sa panahon na yan, at itong kanyang kalaban na si Denis Grabe na taga Estonia, yan yung sa UK, no, sa Greenland. Ang kanilang laban ay 9 balls, yung kanilang match ay 9 race to 9, at si Denis Grabe ang nanalo dito sa lag sa rack number 1. Ang pinaglalabanan nila, ito yung 2014 World 9-Ball Championship. At makikita natin dito, isa sa pinakamagagaling na pool player ng UK, itong si Denis Grabe, no? At isa siyang Estonian, isang mahusay na Greenlander na pool player at snooker player. Noong 2024, ngayon 2024, naging third placer yan sa World 9-Ball Championship. At dito nga, sa panahon na ito, mukhang bagito pa dito si Denis Grabe, pero mahusay na mahusay dahil nag-toe-to-toe silang dalawa dito, no, ng balikatan ang kanilang laban dito hanggang sa malalaman natin kung sinong mananalo dito sa match na ito. Nag-push dito si Denis Grabe at back to table naman si Efren Reyes. Panoorin natin mga kabilyard.
mahusay ang pinakitang combination ng shots dito ni Dennis Grave. At makikita natin last ball siya dito sa rock number 1. Pumasok ang Moody sa side pocket, 1-0. At makita natin dito si Efren Reyes na nag-break dito sa rock number 2 dahil ang kanilang breaking format ay alternate breaking rule. At dito nga sa rock number 2, pinakita ulit ni Dennis Grave yung kanyang galing at husay sa cue ball control at ball positioning. Last to ulit si Grave dito sa rock number 2 at mukhang tatambakan ng puntos, no? Napakaganda ng kanyang potion English doon. At dito nga, tutok na tutok sa 9 itong cue ball. Napakahusay talaga ng kanyang ball control. 2-0 ang score natin dyan. Si Dennis Grave ang nag-break dito sa rock number 3. At mukhang may pumasok din sa corner pocket. May available shot siya sa next object ball. Tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rock number 3.
Panibagong magandang good round, no, dito sa kay Dennis Quaid, at dito nga last 2 ball pumasok ng 8. Ganun pa rin ang tutok niya dito sa 9 sa parehong corner pocket. Mukhang matatambakan talaga dito si Efren Bata Reyes. 3-0 ang score natin. Si Efren Reyes naman ang mag-break dito sa rack number 4. Tingnan natin kung makabawi dito si Reyes. At ito nga, may pumasok ng isang bola dito sa corner pocket. At meron siyang available shot doon sa line. Panoorin natin mga kabilyar. At dito nga mukhang bumalik na yung momentum ni Efren Reyes ng last 2 ball dito sa rack number 4. Medyo maganda na yung pinapakitong tira dyan ni Reyes. Sumobra lang ng konti dito sa last ball niya sa 9 at medyo alanganin si Reyes dyan sa tira na yan. Pero tingnan natin kung anong mangyari dyan sa tira ni Reyes. Pasok naman at 3-1 ang score natin na manggala si Dennis Quaid. Pero siya ang magbe-break dito sa rack number 5. Kaya tingnan natin kung makabuelo ulit si Dennis dito.
mahusay yung pagkakapasok doon sa side pocket, no, yung 7, at dito mukhang pinush pa ng konti ni Reyes itong 8. Napakahusay ng cue ball control dyan ni Reyes. Last 2 ball para dito sa rack number 5, mukhang makakabawas ng puntos, no, dito sa lamang para kay Dennis Gray. At dito nga pinasok ni Reyes sa side pocket, at ito medyo dumikit ng mahigpit dito sa ball number 9. Medyo napalakas yung tira dyan ni Efren Reyes, at hindi umayon doon sa kanyang intended ball position. Pero tingnan natin kung anong diskarte dito ni Reyes, kung magpa-play safe ba siya o talagang ipapasok mo na itong 9. Panoorin natin mga kabilyard. Play safe muna dito si Reyes, at binigyan niya ng medyo mahirap na tira, no? Long shot ito, nakadikit pa ng konti yung cue ball sa rail, at itong 9 ball naman dito rin sa opposite rail. Pero tingnan natin si Gabe kung gaano kahusay siya sa mga bank shot, no? Yan na lang ang natitira dyan, o magpe-play safe ba siya ulit. Panoorin natin mga kabilyard ang response ni Dennis Gray ng Estonia. Medyo umalanganin yung sa kanyang tira doon, no? At hindi umayon sa play safe ni Dennis Grave, at dito na open ni Dennis ang 9 ball para kay Reyes. So tingnan natin kung may pasok na ni Reyes itong 9 ball na ito para maka-score siya dito sa rack number 5. At dito nga medyo napakanipis ng tira na yan ni Reyes, at mukhang mahirap pa rin ipapasok, no? At kamot ulo si Reyes dyan, pero maswerte siya dahil bumanda dito sa side, dito sa rail, at umangat yung 9, kaya medyo mahirap pa talagang papasukin. So maliban na lang kung ibabang shot niya dito sa ibaba, no, sa corner pocket. So tingnan natin kung yan ang gagawin ni Dennis Gray. At dito nga mukhang hindi nagdesisyon si Dennis Grave na ibang shot yun, at yung nag-play safe na lang siya dito. At maganda ang play safe niya, no? Binalik kay Reyes yung tulad ng kanina. Pero tingnan natin anong magiging diskarte dito ni Reyes. Panoorin natin ang kailangan. Napakahusay yung bank shot niya ng Efren Reyes, no? Pumasok doon sa corner pocket sa itaas. 3-2 ang score natin dito mga kaibigan, mga kabilyag. At nakita naman natin yung decisiveness ni Reyes sa pagtira niya, no? Siya pa rin ang magbe-break dito sa rack
number 6. Panoorin natin mga kabilyard kung makatabla siya dito sa rack number 6. May pumasok na isang bola sa corner pocket at medyo alanganin yung ball position sa uno, pero tingnan natin ang diskarte niya dito. Magandang pinakitang
ball combination, mga shots at saka mga ball positioning dito sa rack number 6 na para kay Dennis Gray. Siya ang magbe-break dito sa rack number 7 at ito nga, na-kick pa yung 9 doon sa side pocket at big na abante siya dito ng ilang score at dito si Reyes kung gaganti ng break pero may pumasok na isang bola. Ang score natin ngayon ay 5-2. Tingnan natin kung makabawi dito si Reyes. Dito nga, mukhang kumuha ng magandang play set itong si Captain Reyes dito sa kalaban ng si Dennis Gray. Napakahusay ng kanyang vertical massing ngayon para sa safety play. At dito, walang magawa si Dennis Gray kung hindi mag-jump shot or mag-kick shot dito sa ball number 3. So, tingnan natin discarded dito ni Dennis Gray. Kumuha siya ng jump cue para talunin itong tres, itong cue ball para matama ng tres. Lamang siya ng 3 puntos dito, 5-2 ang score natin dyan based on yan, kaya advantage dito si Dennis Gray. Panoorin natin mga kabilyar dito na susunod ng mga action ni Dennis kung matatambakan pa niya si Captain Reyes.
Pasok ang 8 sa side pocket at mukhang i-score dito si Reyes sa rack number 8. Aiming sa 9 ball sa corner pocket. Pasok ang 9, 5-3 ang score natin dyan. Naman pa rin sa Dennis Creed. Si Dennis Creed ang mag-break sa rack number 9. At dito tingnan natin kung abanti pa ng isang puntos dito si Dennis. Dito nga may pumasok ng dalawang bola sa corner pocket. So tingnan natin kung makabreak ng run siya dito sa rack number 9. Itong sumablay doon sa 4, itong si Dennis Creed at napakalaking pagkakamali niya dahil na-open itong table kay Reyes. Napakaganda pa naman itong layout ng table at magandang kumuha ng ball positioning dito dahil walang mga cluster balls. Kaya sabi nga ng maraming pool masters and pool players, alam na this. Lalo na si Efren Reyes ay nasa magandang posisyon ng kanyang pagtira. At dito nga, pumasok yung 4 at maganda ang ball positioning niya para dito sa rack number 9. So tingnan natin kung makarana o clean up sa Reyes dito. At dito nga, aiming sa last ball sa Reyes sa rack number 9. Pasok ang Nago. So 5-4 ang score natin dyan. May mga isang puntos na lang si Dennis Creed. At advantage kay Reyes sa pag-break dito sa rack number 10. At yun nga, may pumasok ulit dun sa corner pocket. At meron siyang available shot dito sa ball number 1. So tingnan natin mga kabilyar.
Berjawi. صعبة طارق لا صعبة بقول لك لا صعبة كلمة انت صعبة لا تنص فيك لا تنص فيك Nakakuha ulit ng magandang pagkakataon dito si Reyes at dito nga no, nakuha niya rin yung kanyang momentum para dito sa rack number 10. Aim siya dito sa 8 sa corner pocket. Last 2 balls si Reyes dito at mukhang makakatabla na si Reyes dito sa rack number 10. Ang score natin ay 5-4 at ito nga si Reyes ang nasa table para sa tabla no, dito sa kanilang score. Kasi ang 9 5-0 ang score natin pero si Dennis Craig ang nag-break sa rack number 11. May pumasok na isang bola at may available shot dyan si Grave. Kaya tingnan natin kung pwede niyang gawin dito sa rack number 11.
Last 3 balls si Reyes dito sa rack number 11 at aiming sa ball number 6. At nakita natin talagang napakahusay din ng mga ball positioning dyan ni Reyes. Last 2 ball aiming naman siya sa 7 sa corner pocket, same pocket. At dito tingnan natin kung makaabante na ng 1 punto si Reyes sa kanilang laban ni Dennis Gray. Panoorin natin mga kabilyard. Medyo alanganin ng konti dyan sa pagtira si Reyes, no, dahil tumutok dito sa side pocket itong cue ball. At makita natin dito medyo alanganin yung ball positioning niya. Aiming si Reyes dito sa ball number 9 at makita natin parang alanganin sa posisyon sa kanyang pagtira. Sumablay si Reyes dyan, medyo makapal ang tira na yan. At ito nga, mukhang very disappointed si Reyes. At open na open itong sa 9, no, kay Dennis Gray. At mukhang na-steal ni Dennis Gray itong score niya dito sa rack number 11. 6-5 ang score natin dyan. Lamang na ng 1 puntos itong si Dennis Gray. At tingnan natin kung paano makabawi dito si Reyes. Napakahusay ng kick shot ngayon ni Dennis Gray, no? At dahil dyan, nagkaroon siya ng panibagong chance dito sa ball number 2. At ang husay talaga ng mga snooker player din. At dito makikita natin yung challenge niya kay Reyes, no? Dahil bata pa ito, nasa 24 years old lang siya, pero si Reyes ay nasa 60 years old na. Ganyan nakahusay tumira itong si Dennis Gray. So tingnan natin kung makahabol si Reyes dito. Panoorin natin mga kabilyard. Mahusay na sa kick shot at dito nga napakahusay din sa play safe nitong si Dennis Gray, no? Talagang pinapahirapan niya dito si Efren Reyes. Pero tingnan natin ang batikang player na ito sa pool sa kanyang magagaling na kick shot. Panoorin natin mga kabilyard.
Balik sa last 3 ball, itong si Dennis Grave, no, napakahusay nung ginawa niya dyan. At dito nga, aiming siya ngayon para dito sa 7 ball sa side pocket at makakakuha siya ng ball position para dito sa 8. Ang score natin, 6-5 lamang si Dennis Grave dyan. At dito nga, nakita natin kung paano niya kunan ng ball position itong 8, no, eksakto. At dahil dyan, meron siyang pag-asa na matalo na si Reyes. 6-5 lamang siya ng isang rack at race to 9 lang yan. Last 2 ball siya dito sa rack number 12 at aiming siya ngayon dito sa ball number 9. 7-5 ang score natin dyan. Si Dennis Grave pa rin ang break dito sa rack number 13. May pumasok dyan na 2 bola at mayroon siyang available shot ba sa 1 pero tumagod sa likuran ng 9 itong cue ball. So dito medyo mahirap yung ball positioning niya. Kaya tingnan natin ngayon kung paano patamaan ni Dennis Grave itong ball number 1 doon sa corner pocket sa itaas. At ang score natin dyan 7-5 lang siya ng 2 puntos. Race to 9 lang ito mga kaibigan dito sa championship match nila sa 9-ball World Championship noong 2014. Napakahusay talaga ng mga European, no, dito sa mga jump shot na yan. At dito nga napansin natin talagang nasa momentum pa rin itong si Dennis Grave. Maganda pa rin ang pinasok sa 1 at meron siyang available shot dito sa 2. Pero tingnan natin kung paano niya discard yan ito sa side pocket or combination ng 4 ball doon sa corner pocket. So panoorin natin mga kabilyar.
makakuha ng magandang chance dito si Reyes, no? At biglang-biglang ma-steal ni Reyes itong rack number 13. At dito nga last ball si Reyes, mukhang aabante siya ng isang puntos dito para makahabol sa puntos ni Grade. 6-5 yung score natin dyan. Wala pa rin si Dennis Grade, pero si Efren Reyes naman ang mag-break dito sa rack number 14. So tingnan natin kung makabawi si Reyes dito, tumagla sa score na yan. May pumasok sa corner pocket at meron ba siyang available shot sa uno. Tumago itong cue ball sa likuran ng 8 ball. So tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes patamaan ng uno. At dito nga mukhang nag-push si Reyes, no, dahil isa yan sa mga rule habang nasa first break. Makita natin dito si Dennis Grade, pwede niyang i-take itong tira or pwede niyang ibalik kay Reyes itong push play nito. Tingnan natin kung i-take ni Dennis Grade at dito mukhang napag-desisyon niyang i-take itong tira nito at gumawa siya ng paraan para makapag-play safe ulit. At dito tingnan natin ulit kung diskarte ni Reyes sa mga play safe na yan. Panoorin natin mga kabilyar. Mukhang hindi umubra yung tira na yan ni Reyes, no? Tumama doon sa kanto ng side pocket. Dahil dyan, na-foul si Reyes at ball in hand naman dito kay Dennis Grave. Unfortunately sa kanya, dumikit itong 8 dito sa 2. Kaya wala siyang magandang shot dyan kung hindi niya ma-break yan. So tingnan natin discarded dito ni Dennis Grave para sa ball positioning niya dito sa 2.
Maganda yung pagkaka-break sa dos, no? At meron siyang opportunity para makarambola niya itong 9 or makombination niya sa side pocket. Pero tingnan natin dito yung diskarte niya at ito mukhang ikakarambola niya itong 9. Panoorin natin mga kabilyard. Pumasok yung dos, no? At napakahusay ng kanyang ginawa ngayon. Pinakarambola niya yung dos doon sa isang bola. Ito ba ay intentional or ito yung accidental play safe? Pero napakaganda nung pinakita niyang tira na yan. At mukhang disappointed siya. So malamang gusto niyang i-play safe doon si Reyes. Pero unfortunately naipasok niya aksidente yung object ball na yun. So ngayon medyo mahirapan siya dito sa tira na ito. Dahil alanganin yung posisyon ng bola doon sa 3. Tingnan natin dito mga kabilyard. Trading sila dyan ng safety shot pero mukhang bumigay na dito sa Dennis Grave at na-open itong tres kay Reyes.
At dito nga, nag-capitalize na si Reyes sa pagkakamali na yun ni Dennis Grave. At nakakuha din ng position si Reyes dito sa next object ball niya dito sa 5. At malamang makakuha na ng magandang ball positioning dyan si Reyes sa 6 dahil open na ang table at maganda ang layout ng table para dito. So tingnan natin kung makatabla si Reyes dito sa rack number 14. Mukhang sinuwerte talaga dyan si Reyes at nakakuha na siya ng magandang momentum. Last ball si Reyes dito sa rack number 14 at mukhang tatabla na siya dito sa score nila na 7-all, no? As currently nasa 7-6 ang score, pero tutok na itong 9 sa corner pocket. Pasok ang 9 dyan sa corner pocket at napakaganda ng laban nila. Balik ka talaga yun. Tabla ang score natin, all 7. Pero ang advantage break dito kay Dennis Grave. Tingnan natin kung makapunto siya ulit dito sa rack number 16.
Nag-play safe muna dito si Dennis Grave at binigay ang table dito kay Reyes, no? Mapapansin ninyo medyo dikit itong uno dito sa dos at pwede siyang magkaroon ng karambola dito o pipinahin niya para masaklit itong uno. Pero tingnan natin ang diskarte dito ni Reyes at panoorin natin yung kanyang natitirang mga magic shot. Mukhang ikakarambola niya itong uno sa dos. At dito nga nakalusot si Efren Reyes ng isang malupit na play safe, pero nagkaroon ng magandang chance naman itong si Dennis Grave para sa isang combination kick shot, no? At gusto niyang makita na papasok itong 9 ball doon sa side pocket. Mahusay ba itong naisip na paraan ni Dennis Grave o magiging mitya ng kanyang pagkatalo? Panoorin natin itong crucial shot na gagawin ni Dennis Grave dito sa rack number 15. At dito nga hindi umayon doon sa intended purpose na i-combination yung 9 sa side pocket. Pero ganyan pa man, nagkaroon ng magandang chance naman, no? Itong position ng bola sa uno sa side pocket. Medyo mahirap talaga yan mga kaibigan, mga kabilyard. Pero tingnan natin yung husay ni Efren Reyes dito sa kanyang tira. Pwede niyang i-kick para pumasok dito sa side pocket at pwede rin siyang mag-play safe. So tingnan natin yung diskarte ni Reyes dito. Dito nga nagtagumpay si Efren Reyes doon sa kanyang sinukat, no, para makapag-play safe. At dito na itago niya itong cue ball sa likuran ng 5 ball at saka ng 9 ball. Kaya walang magawa dito si Dennis Grave kundi mag-kick shot or mag-jump shot ulit. Ano kaya ang gagawin dito ni Dennis Grave? Isa sa mga crucial shot dito sa laro nila, all 7 at raise to 9. Tinamaan ni Dennis Grave yung uno, pero masama yung tama na yan. At dito nagkaroon na ng chance si Efren Reyes para maipasok na itong uno sa side pocket kung kakayanin or doon sa corner pocket. So tingnan natin mga kabilyard anong diskarte dito ni Reyes. Crucial yung tira na yun ni Reyes, no, para makakuha pa siya ng magandang posisyon dito sa dos. At dahil dito mukhang alanganin yung tira na yan, pero tingnan natin kung nakakuha nga ng magandang espasyo si Reyes dito sa ball number 2. At kukuha pa siya ng ball position sa 3, kaya tingnan natin yung sa kanyang tira na yan. Napakahusay ng tira, very mild at merong konting masay, no. At dito nga nakakuha siya ng tira para sa position niya sa 3. Tingnan naman natin kung makakuha ng position doon sa 4 sa pinakaitaas nitong billiard table. Panoorin natin mga kabilyard.
foul dyan si Reyes at mukhang gusto pang ma-scratch, no, doon sa corner pocket. At dahil dyan, medyo mahirapan si Reyes sa pagkuha ng tira at pagkuha ng posisyon para dito sa 5. Pero tingnan natin yung galing ni Reyes dito sa tira na yan. Napakahusay nung tira na yun ni Reyes, no? At dito nga mukhang alam na this, sabi ng magaling na pool player. At dito makita natin last 3 ball na si Reyes, mukhang dito pa lang aabante si Reyes ng isang puntos, no? 7 all ang score natin dito. Last 2 balls si Reyes para dito sa rack number 15 at mukhang aabante siya ng isang puntos. Kaya medyo kinakabahan na dito si Dennis Grave, no? At dito nga mukhang mauunahan niya sa top of the hill itong si Dennis Grave. Last ball si Reyes sa 9 ball sa corner pocket, pumasok yan. Nauna sa top of the hill itong si Reyes. 8-7 ang score. Si Reyes ang magbe-break sa last rack para sa race number 9. Panoorin natin kung maka-break and run si Reyes dito sa last rack. Napakahusay at napakalinaw pa rin ang tinukat niya ni Reyes doon sa 1 ball, no? Very long shot yan at naipasok pa rin ni Reyes ang tira na yan. At nakakuha siya ng magandang ball position dito sa 2. Kaya tingnan natin kung matapos na ni Reyes itong match nila, ang score 8-7, race to 9. Panoorin natin mga kabilyard.
Medyo nakakuha ng chance dito si Dennis Grabe at ito nga, naipasok niya itong ball number 3 at nakakuha pa siya ng magandang posisyon dito sa 4. At makakatabla ba dito si Dennis Grabe sa score nila? At ito nga, talagang siniseryoso na nitong kalaban ni Efren Reyes itong rack number 16. Panoorin natin kung makarun out siya dito sa rack number 16 para magkaroon tayo ng tabla sa top of the hill at magkaroon ng last rack sa dalawang player na ito. At dito nga mapapansin natin mukhang tatabla itong si Dennis Grabe, no? Sa score ni Reyes na 8-7 at dito last 2 balls si Dennis Grabe at aiming dito sa 7. Pasok ang 7 sa corner pocket, last ball para sa rack number 16 at mukhang tatabla siya sa score. Shoulder to shoulder itong laban natin, no? Connect at tingnan natin kung sino nanalo dito sa napakagandang match nilang dalawa. Aiming sa 9 si Dennis Grabe, pasok ang 9, tabla ang score natin. Siya ang advantage break dito sa last rock. Panoorin natin, eto nga may pumasok na isang bola sa corner pocket, pero ang pagkakamali dito ni Dennis Grabe na scratch ang bola, kaya ball in hand dito kay Reyes. At naman natin, kapag naka-ball in hand si Reyes, 96% tinatapos niya talaga itong rack, no? Maliban na lang kung may mga cluster ball. At dito nga, open table ito, maganda ang layout ng mga bola. Panoorin natin kung matapos ni Reyes itong rack number 16.
Last 2 ball na dito si Efren Reyes sa last rack at medyo alanganin yung naging posisyon nitong ball number 7, no, para sa cue ball at hinahanapan ni Reyes ng magandang posisyon yan. At baka matulad na naman doon sa isang pagkakamali niya, no, na yung cue ball medyo dumikit doon sa butas sa side pocket. Tingnan natin kung makakagawa ng paraan dito si Reyes sa kanyang ball spin. Medyo malakas ang tira niya dito at ito nga, nagkaroon ng vertical position para dito sa 9 at cue ball. At dahil dyan medyo mahirap itong ball position na ito, tingnan natin kung may pasok ni Reyes itong 9 sa corner pocket. Ang 9 at dahil dyan nanalo si Reyes